Po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo'y nasa ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi. At sa ating ibanghelyong natunghayan, narinig natin ang mahabang listahan ng mga pangalan sa Biblia. Abraham, Isaac, Jacob, hanggang kay Jose na asawa ni Maria. Sa totoo lang, sa unang pakinig, parang nakababagot at walang saysay ang mga ito. Kaya kung tatanungin ko kayo, kilala niyo ba yung mga pangalang binasa ko kanina? Marahil, marami sa kanila hindi niyo kilala. Huwag kayong mag-alala, hindi ko rin sila kilala. Pero, ang alam lang natin, sila ay parte ng family tree ni Jesus, the genealogy of Christ. At bawat pangalan ay may kwento. May mga santo, may makasalanan, may mga tapat, may mga bumagsak din, pero ang sigurado, lahat sila ginamit ng Diyos upang ihanda ang daan para sa pagdating ni Jesus. Kung tutuusin, parang buhay din natin yan. May magaganda at hindi magagandang kabanata sa ating personal na listahan ng buhay. Pero sa mata ng Diyos, lahat ay pwedeng maging daan ng Kanyang plano. Ngayong tayo naghahanda sa pagdating ng Panginoon, tinatawagan tayo maghanda. Pero paano? Mula sa talaang kanan ni Jesus, may tatlong malalim na aral kung paano natin paghahandaan ang Kanyang pagdating. Ano-ano yung mga aral na ito? Una, tandaan ang kwento ng katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos. Kung susuriin ang listahan ni Mateo, ito ay patunay na tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Mula pa kay Abraham, nangako ang Diyos na magmumula sa Kanya ang lahi na pagpapalain ang buong mundo. Dumaan ang 100 taon, lumubog ang Israel sa digmaan, pagkakatapon, kasalanan. Pero dumating din si Jesus sa tamang panahon. Kaya ngayong ikalawang gabi ng ating misa nobenaryo, alalahanin natin na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi nakalilimutan ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka nakalilimutan ng Diyos. Kung matagal mong ipinagdadasal, pero parang wala pa ring sagot, magtiwala ka lang. Advent is about waiting with hope. Yan ang panahon ng Adbyento. Tinuturuan tayong mag-antay ng may pag-asa, ng may pananabik, ng may pagtitiwala na ang Diyos hindi tayo bibiguin. Tulad ng mga ninuno sa listahan, hinintay nila ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga, sana ito ang una nating pagkakatandaan. Tapat ang Diyos. God is faithful. God
will always fulfill His promise. Pangalawa na aral na mapupulot natin sa Ebanghelyo ngayong gabi, hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong kwento. Allow God to change your life story. Kung titignan ho ninyo ang tala, ang kanan ni Jesus, may mga bahid ng kasalanan. Kaya nga maganda itong paalala, walang perpektong pamilya. Kasi kahit si Jesus, kung susuriin mo ang kanyang kaninu-ninuan, meron ilan sa kanila may bahid ng kasalanan. Ilang halimbawa, kilala nyo si Haring David. Si David, mang-aagaw ng asawa at pumatay pa ng tao. Si Rahab, isang masamang babae sa Jericho, isang prostitute. Si Manase, napakasamang hari, lahat ng korupsyon, lahat ng pagsuway sa utos ng Diyos, lahat ng kasalanan na maiisip mo, ginawa niya. Pero ito ang misteryo. Sila ay ginamit ng Diyos. Ibig sabihin, hindi perpekto ang mga tao, pero perpekto ang plano ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay may personal na sugat o kasalanan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Advent is a season of conversion. Hindi pa huli ang lahat. You are not a hopeless case. Huwag mong hayaan na ang mga mali mong desisyon sa kasalukuyan ang magdikta ng ending ng iyong kwento. Sinusulat pa ang kwento ng iyong buhay. Humihinga pa tayo. Kaya pwede mo pang hayaan ng Diyos na baguhin ang iyong kwento, maituwid ang iyong pagkakamali, at magamit kanya para sa kanyang plano. Kaya nga, sana, ngayong malapit-lapit na ang Pasko, nakapagkumpisal na tayo. Sana, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kahapon, ang iyong nakaraan, at magsulat ka ng mas magagandang kwento sa hinaharap. Para lang yan isang tao na paulit-ulit nagkakamali. Pero sa tuwing siya'y nagkakamali, yung pagkakamali na yon nagiging aral at idinudulot sa kanya ang mas higit na karunungan sa buhay. Kaya naalala ko yung isang quotable quote, "There are no mistakes in life, only lessons learned." Kaya nga, sana, meron man tayong mga kakulangan, kapintasan, kasalanan, hayaan natin baguhin ng Diyos ang kwento ng buhay natin. Magpagamit tayo sa Diyos para sa isa sa katuparan ng Kanyang banal na plano. Hayaan mong baguhin ng Diyos ang kwento mo. Pangatlong aral, maging parte ng kwento ng kaligtasan. Let us all be part of the history of salvation. Alam niyo po, ang listahan ng Ebanghelyo
ay tumutuloy kay Jose at Maria, mga simpleng tao, pero nagbigay ng pagsang-ayon sa plano ng Diyos. Hindi sila sikat o makapangyarihan, pero naging mahalaga silang kabahagi ng kwento ng kasaysayan ng kaligtasan dahil sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyong lahat, ano ba ang magiging papel mo sa plano ng Diyos? Ano ba ang magiging bahagi mo sa kasaysayan ng kaligtasan? Tandaan niyo ho, nagpapatuloy ang kwento ng kaligtasan ngayon. Hindi pa tapos. Tuloy-tuloy pa ang kwento. At ikaw at ako ay kabahagi sa kwento na yon. Paano? Sa simpleng pagpapakabait, hindi lang tuwing Pasko, kundi araw-araw ng ating buhay bilang pagbibigay testimonya sa turo ni Jesus. Paano? Sa pagtulong mo at pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pag-abot mo ng pagkain, ng oras, ng pakikinig, sa pagbabahagi ng talento sa iba, yan ang magiging bahagi mo. Kung ikaw ay nagiging instrumento ng pag-asa sa taong nawawalan nito, nagiging parte ka ng kwento ng kaligtasan ni Jesus. Kaya nga, hindi man headline ang kabutihang gagawin mo, pero sa langit, malaking bahagi ng kwento yan ng pag-ibig ng Diyos. Maging parte ng kwento ng kaligtasan. Mga minamahal kong kapatid, ang genealogy of Jesus ay hindi lamang kwento ng mga taong nabuhay noon, kundi kwento rin ito ng bawat isa sa atin. Sa mata ng Diyos, may puwang ang pangalan mo sa kanyang listahan ng plano ng kaligtasan. Kaya ngayong panahon ng Adbyento, ihanda mo ang iyong puso, ayusin mo ang iyong buhay, at magtiwala ka sa Kanya. Tandaan nyo yung 3 aral na mapupulot natin ngayong 2nd araw ng simbang gabi. Una, magtiwala sa pangako ng Diyos kahit mahaba ang paghihintay. Pangalawa, pabayaan si Kristo na baguhin ang kwento ng buhay mo. At panghuli, maging aktibong bahagi ng plano ng Diyos sa paggawa ng kabutihan. Kung handa tayong gawin ito, hindi lamang tayo naghihintay kay Jesus, tayo mismo ang magiging daan ng Kanyang pagdating sa buhay ng iba. Amen.